when he chose to make the world, he didn't have to leave his throne or lift a hand to make the light shine in the dark, create the sun, the moon, the stars, and every creature in the sea and on the land. He said, "Let there be," and his word was sufficient. When Jesus walked upon the earth, his power showed through mighty works. He healed the sick and caused the blind to see again. Sometimes he touched, sometimes he prayed, but when a man was brought one day to ask for healing, that his body would be cleansed, Jesus said, "Arise," and his word was sufficient. Inside a garden full of gloom, two women wept before a tomb. Their brother Lazarus had now been dead 4 days. Jesus said, "Take the stone away." Lifted his eyes, began to pray, then spoke 3 words that echoed through that place. "Lazarus, come forth," and his word was sufficient. 3 Roman crosses on a hill, 3 men were tortured, nailed, and killed. Jesus, the Word made flesh, was buried in the ground. Would God accept this sacrifice? Would his atoning blood suffice? He left no doubt when 3 days later he walked out. He's the living Word, and the Word is sufficient for every question, every trial, every mountain, every mile, for correction, for reproof, for instruction, and for truth. It will never pass away, and it's relevant today. It's God's Word, and the Word is sufficient. The Word is sufficient. The Word is sufficient. Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa bawat isa. Blessed Monday morning po sa lahat ng mga kasama na po natin sa umagang ito, and welcome po sa Off Word and of Prayer. Ayan po ay ministry po ng MIBC Marikina na inilagay ng Panginoon sa puso po ng ating Pastor Neil. Ayan, maraming salamat po sa pribilehiyong ito na tayo muli ay magkasama-sama to open this week in our ministry, so Word and of Prayer. Maraming salamat sa Panginoon, maging sa opportunity. Pastor Neil, thank you so much. Maraming salamat pong patuloy sa inyo pong buhay. Gayon din po sa ating Ma'am Jack. Good morning po. Ayan. And also gayon din sa bawat isa na kasama natin ngayon. And maging sa ating Deacon Joseph Krame. Good morning, Deacon. Ma'am Presi, magandang umaga. At gayon din sa ating Deacon Kent. Ayan, Deacon Kent Avestrus. Ayan. Good morning po, Ma'am Lynn. Ayan, good morning sa bawat isa. At gayon din po, good morning po sa ating Pastor Jabez Orara and ating Ma'am Susan Orara. Good morning po, and Sir JJ. And also, advance happy birthday sa ating Pastor Jabez Orara. Ayan, sa darating na May 7, ay magdiriwang po ng kaarawan ng ating Pastor Jabez. And today, ayan, yung batiin ko ng isang maligayang kaarawan. Ayan, ang anak po ng ating mahal na pastor, ang aking inaanak, ang Brother David. Ayan, David Daniel Kikep. Happy birthday, David.
Ayan, today po yan, maligayang kaarawan. Kasabay po niya si Kais Mabiog. Ayan, Chris Chester Mabiog. Happy birthday. And also, gayon din kay Kuya Ed Pacheco. Ayan, good morning po sa mga kasama na po natin sa umagang ito. Maligayang kaarawan, Kuya Ed, Brother Kais, and syempre kay David. Happy birthday. Ayan, maligayang kaarawan po. And also in advance, happy birthday din po kay Maris Gail Clemente. Ayan, isa ko pang inaanak na ngayon ay nasa Canada. Good morning po Ate Jane, Kuya Rai. Happy birthday Maris. Ayan, and also tomorrow din po, birthday din po ng Kuya Marvin Dakotanan. Ayan, happy birthday po sa mga magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan. Ayan, good morning sa bawat isa. At happy birthday ulit sa mga nagbi-birthday. Ayan. And also, happy anniversary. Ayan. Ngayon yan sa Amerika. Kuya Arnold and Ate Mila Jocampo. Ayan. Happy anniversary po. Ayan, sa inyo. At gayon din po, advance happy anniversary Tatay Ben Mabiog and Mama Linda Mabiog. Ayan, happy anniversary po. Kasabay sina Kuya Fernan Cerezo at saka si Mama at Irene. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ayan, advance happy birthday Pastor Jabez, maging sa ating Deacon Ken. Ngayon din po yan. Advance happy birthday din po. Ayan, batiin ko na rin po si Ephraim. Ayan, Ephraim Jeremiah Payes, DJ. Happy birthday. Tatlo pala sila, mga inaanak ko, Disney. Ayan, and Sir Drew, Doc Drew, okay, Chef. Maligayang kaarawan in advance. So, good morning po sa bawat isa. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Good morning po, Sir Joseph Lingat. Good morning. Ayan, good morning, Han Chipi. Good morning po, siyempre sa ating Pastor Neil. Magandang umaga po sa inyo, Pastor. Good morning po. Ayan, good morning also, Mami Malulaw. Magandang umaga. Teacher Mel, good morning, Teacher Mel. Ayan, a blessed morning po. Maging kay Daddy Ramon, good morning po sa inyo. Ate Percy, good morning. Ate Liza Kalaytay, magandang umaga sa inyo, Ate Lizelle. Sa Kalaytay family, and also gayon din Nanay Salvacion Vargas. Good morning din po. Deacon JD Dominguez, sa mga preachers natin and deacons, good morning po. Ate Malu Asibilio Magat, Ate Imelda, good morning po sa inyo. Ma'am Miho Domingo, good morning Ma'am Miho. Nanay Normita Petalver, good morning po. At maging kay Ma'am Riza Formelosa Lumangyaw, good morning po Ma'am Riz. Good morning din po Sister Mean Araya. Ate Mean, good morning. Good morning po kay Ma'am Gina Lazareto Mabalot. Yan, good morning po Ma'am Gina. At Sir Domingo Sibonga, good morning po sa inyo. Ayan, Sir Joseph, good morning. Richard Manny, magandang umaga po sa inyo. Nanay Nenita Iglesia, good morning. Sir Orly Marcelo, magandang umaga po. Ayan, and also, good morning din po. Ma'am Santa Groyon, ayan, travel po to Denmark next month. Kasama po natin sa prayer po yan at maging kay Naya sa kanyang safety pregnancy and kay Cyrus. Ayan, good morning po sa inyo. Magandang araw po, Ma'am Santa Groyon. Ayan. And also, gayon din, good morning din kay Deacon James Eclevia. Magandang umaga din po, Mami Sue San Jose. Deacon George, magandang umaga po sa inyo, Deacon George. Ma'am Esther, good morning. And also, gayon din po, good morning kay Ate Hubing Nicolas. Ayan, good morning po sa lahat ng mga kasama na po natin sa umagang ito. Ayan, Ate Jane, kay Clemente, good morning po. Happy birthday muli kay Maris. Ayan, bukas yan. And also, Kuya Rai, good morning. At maging kay Elise, magandang umaga po. Ayan, good morning po sa ating Ma'am Elsa Bonzo, magandang umaga. Ayan, magandang umaga din po kay Sir Errol Alday. Ayan, good morning po sa inyo, Sir Errol. And sa Alday family, Ate Ella,
Mami Aida, good morning. And good morning din po Ma'am Pauline Morales Almerol, good morning. Deacon Junior De Guzman, good morning. Ma'am Rowena Padilla Dominguez, good morning po. Ate Liza De La Cruz, good morning. And Kuya Romy, happy anniversary po sa inyo bilang mag-asawa. And good morning Ma'am Jennifer Tan. At maging kay Ate Babylin Sanchez Pascual, good morning po. Yan. Good morning, Ma'am Cory Simanes. And sa lahat ng mga kasama na po natin sa umaga ito, magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po'y dadako na rin po sa ating devotion sa umagang ito at naway pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan. Ma'am Iho Domingo, good morning ulit. Ayan. At sa bawat isa. Dapo natin ang ating Bible. At hayaan niyo pong buksan natin ito sa chapter 4 ng Philippians. And Philippians chapter 4. Okay? Mami Susan 4:2, good morning po. At hayaan niyong basahin natin yung mga ilang verses dito. Ayan, siguro basahin na natin 4-9. Ayan. Para sarap yung pagbasa natin. Philippians chapter 4 verses 4 hanggang 9. Sabi po dito ng Bible, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be made known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. And so, let us give this message title, Becoming Conqueror in Christ. And so, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na banal at mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, tunay po maraming salamat sa inyong mga panibagong araw na pinagkaloob sa amin. Biyaya at kahabagan na inyo pong patuloy na pinaparana sa amin, Panginoon, maging sa pagmamahal niyo po, Panginoon. Salamat po sa panibagong pagkakataon, Panginoon, na lagi niyo ibinagkakaloob sa amin sa araw-araw upang ikaw'y minsan pa'y mapaglingkuran at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, kami po'y lumalapit sa inyo, dakilang Diyos, samahan niyo po kami, pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Gabayan niyo po kami, o dakilang Diyos, nawa po ang inyong salita, ang inyong mensahe ay lubusang maunawaan namin at maliwanag po namin itong tanggapin sa buhay namin upang sa ganoon, Panginoon, ay mas maging kagamit-gamit po kami, Panginoon, sa inyong gawain, o dakilang Diyos. Patnubayan niyo po ang bawat isa, maging inyong lingkod, Panginoon, ay itago niyo po sa inyong likuran. Kayo lamang po ang maluwalhati, kayo lamang po ang maitaas at makita sa gawain ito. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa bawat isa na kasama namin online. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa verse 12 and 13, ito yung statement ni Paul of success. Okay? Noon saan sabi niya, I know how both to be abased. So, naranasan niya ni Apostle Paul maging abased sa pinakababa, and I know how to abound. Everywhere in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So sa lahat ng ginawa ni Apostle Paul
sa gawain ng Panginoon, marami na siyang naranasan. Siguro naranasan niyang ginawin, mainitan, magkasakit, maging malusog, naranasan niyang magutom at mabusog, 'di ba? Maraming pagkakataon sa buhay niya na dami niyang naranasan. Pero sabi niya, lahat 'yun natutunan ko. 'Di ba? Lahat 'yun natutunan ko. Kaya nga sabi niya sa verse 13, I can do all things through Christ which is strengtheneth me. Hindi ibig sabihin na lahat ng bagay kaya niyang gawin. Kumbaga sa lahat ng mga na-accomplish niyang 'yun, nagawa niya 'yun. Sukdo lang siya ay very limited, sukdo lang siya ay merong karamdaman, sukdo lang siya ay merong ah, ah, sakit na pinaglalabanan at sobra siguro financially marami din siyang pangangailangan, pero lahat ng mga bagay na 'yun napagtagumpayan niya at nagawa niya sa mamagitan ng Panginoong Kristo na nagpapalakas sa kanya. So in application sa buhay natin, we can use this, 'di ba? Verses sa buhay natin na kung saan marami na rin tayong napagtagumpayan at marami po tayong gagawin at pagtatagumpayan sa tulong at sa biyaya at habag ng Panginoong Kristo na laging nagpapalakas sa atin. Hindi tayo malakas, hindi tayo magaling, hindi lahat ng bagay meron tayo, hindi lahat ng kailangan natin nandyan kaagad, pero naniniwala tayo na laging may biyaya ang Panginoon. Yun yung katugunan ng Diyos sa panalangin ni Apostle Paul 'di ba? Na try siyang nanalangin sa kanyang thorn in the flesh, baka po pwede alisin na to para mas lalo siyang makapaglingkod ng mainam at mahusay para sa Panginoon, para din naman sa gawain 'di ba? Pero hindi siya pinagaling ng Panginoon dun sa karamdaman na yon. Mana pa, sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. So ibig sabihin, sapat na ang biyaya ng Diyos. Good morning po, Ma'am Annie Jean Molato, Preacher Anselmo Marin, Nanay Tercy de la Cruz. Good morning po sa inyo, Ma'am J. Gerald. Good morning po, Sir Joff Castrado. Good morning, Ma'am Liberty Calado. Magandang umaga. Ate Made, good morning. At maging kay Kuya Ed Tolentino, Ma'am Joy Castronuevo, Kuya Rocky, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. So, ibig sabihin, napagtagumpayan yan ni Apostle Paul. So, sa buhay natin ito, wala rin tayong hindi kakayanin as long as kasama natin ang Panginoon. So, Paul, in-state niya dito na siya in all things, sa lahat ng mga bagay nito, I can do all things through Christ, which strengthened me. So, Apostle Paul concludes his letter to the Philippians with the presentation of believer's life power to have victorious living. Na ang dapat ng isang mananampalataya, hindi talunan. 'Di ba? Dahil umpisa pa lang, nung nakilala pa lang natin ang Panginoong Kristo, doon na matagumpay na tayo. 'Di ba? Dahil wala na tayong, di na tayo mapapahamak sa impyerno, hindi na tayo makakaranas ng spiritual death. 'Di ba? Ibig sabihin, tinanggap na natin si Kristo na siyang pinakamahalaga sa lahat, 'di ba? Ano pang sabi nga what profit a man if he gained the whole world and lost his own soul? Kahit pamata mo natin lahat ng kayamanan, pag-aari na itong sanlibutan ng mundo, pero yung kaluluwa natin mapupunta sa impyerno, anong saysay naman ng kayamanan natin dito sa mundo? Ang ilalaan lang natin dito, 70, 80 pag malakas-lakas, 90 bonus na buhay, 'di ba? Pero after nun, we will face eternity na. Ngayon, sa natin gugugulin yung eternity? 'Di ba? Sa langit or sa impyerno? 'Di ba? At salamat dahil dumating yung pagkakataon na tagpuan tayo ng Diyos. Shinare sa atin yung gospel na ang Panginoong Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At nung araw din yun, 'di ba? Tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And that very moment, 'di ba? Ibig sabihin na doon pa lang victorious na tayo. So, walang katagumpayan, walang victory, walang success, walang
hindi tayo magiging conqueror kung wala si Kristo. So, becoming conqueror in Christ. We will use the word Christ, ang pangalan ng Panginoong Kristo, sa ating mga points. Una dito, becoming conquering in Christ. Number 1, choice to be happy. Di ba? Piliin natin maging masaya. Ang kasiyahan po, ang kaligayahan, pinipili po yan. Di ba? Pinipili po yan. Kasi sa lahat ng sitwasyon, po pwede kang maging masaya, po pwede kang maging malungkot. Depende kung paano mo ito i-handle. Di ba? Na kung saan, sabi dito ni Apostle po sa verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Sabi ko nga, lagi natin nadadaanan yan, di ba? Maging sa mga mangangaral natin, maging si Pastor Neil, di ba? Pastor Jebes, Deacon Ken, Deacon Joseph, na tayo bilang itong si Apostle Paul sa kanyang letter to Philippians, sinulat niya ito na nasa loob siya ng kulungan. Diba? Nasa loob siya ng bilangguan na hindi niya magawa yung mga gusto niyang gawin. Hindi niya mapuntahan yung gusto niyang puntahan. 'Di ba? Hindi niya hindi makalakad yung mga paa niya sa mga lugar na pwede niyang lakaran. Very limited siya sa lugar na kung saan nandoon siya dahil nga nakakulong siya. O pwede siyang ma-depress, o pwede siyang mag-self-pity, o pwede niyang sisihin lahat ng mga tao, pati ang Diyos, o pwede niyang sisihin. Pero anong sinasabi niya sa mga taga-Philippians? Rejoice in the Lord always. Na kung saan, isang tao na kung saan kung titignan natin yung sitwasyon niya, hindi na siya para mag-rejoice kasi nga, nagpakatapat siya sa Panginoon, ginawa niya naman yung mga dapat niyang gawin para sa Panginoon, tapos ano nangyari sa kanya? Nakulong. 'Di ba? At ngayon, eto siya. Pero ang sinasabi niya pa ngayon, rejoice in the Lord always. So choose to be happy. So piliin po natin maging masaya. 'Di ba? Piliin po natin maging masaya na kung saan na marami mang bagay na wala tayo, marami naman tayong pangangailangan, may problema man tayo, nasasadlak man tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kontrolado, di ba? Pwede rin tayong mainis, pwede tayong mayamot, pero piliin natin maging masaya. Lalong-lalo na po kapag nasa gawain tayo. Di ba? Kapag nasa gawain tayo, nasa ministry tayo. Salamat sa mga kasama namin. Lagi ang sinasabi ng Pastor Neil na kung saan sa ministerial trip namin doon sa Antique, hindi naging madali dahil nga sobrang init. Yung malapit doon ilang kilometro. So, ibig sabihin kung sabi malapit lang pero nakakailang lakad na kami. Pwede namin piliin na mabad trip, mainis, di ba? Pero masaya pa rin Ganun po sa ministry. O pwede kang mainis pero pas piliin nating maging masaya dahil ang ginagawa natin ay hindi lang basta panawagan ng pastor, panawagan ng preacher o panawagan ng sino man, kundi panawagan ng Diyos. Di ba? Sa lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon, that is a calling. Di ba? Is calling. Kung ikaw man ay choir, instrumentalist, nagtuturo ng bata, nagsusol winning, nagbibigay, 'di ba? Nagbo-volunteer teacher sa mga schools. Okay, ano man ang ginagawa natin para sa Panginoon, nagluluto, nagda-drive, naglilinis ng church, piliin natin maging masaya. Si Apostle Paul, hindi niya magawa yung mga bagay na yan. 'Di ba? Pero gustong-gusto niyang gawin yan. Diba? Gustong-gusto niyang gawin yan. Kaya sa halip na malungkot, sa halip na magmukmuk, sa halip na kausapin yung pader, di ba? Sabi niya sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya, particular dito sa mga taga-Pilipos, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Di ba? May awit nga tayo na ang isang mananampalataya dapat laging cheerful yan.
masiyahin. Hindi ko sinasabing walang problema. Pero sinasabi ko lang na sukdulang matindi yung ating pinagdadaanan, piliin pa rin nating masaya, maging masaya dahil sa Panginoon. Sabi nga ni James, count it all joy. Di ba? Count it all joy when we fall into diverse temptation. Diba? Ang joy po kasi hindi yan depende sa sitwasyon eh. Di ba? Yung joy ay bunga ng banal na espiritu. Di ba? Kaya sa buhay natin bilang mananampalataya, one of buhay natin na dapat kakitaan tayo ng kasiyahan sa paglilingkod, kagalakan sa paglilingkod. Kapag aawit tayo, maligayang umaawit. 'Di ba? Kapag naglilingkod tayo, masaya. Nagluluto, masaya nagluluto. Nagda-drive, 'di ba? So, minsan may mga road rage na pag pinairal mo yung iyong init ng ulo, 'di ba? Pag pinairal mo yung init ng ulo, bigla kang kinat, biglang may pumasok na alanganin, 'di ba? Maiinis ka talaga doon eh. Ngayon pa naman ang daming maiinit ang ulo sa kalsada. So, piliin natin maging masaya. Lalong-lalo na kapag nasa paglilingkod tayo. Nasa ministry tayo. Di ba? Yung choir, umaawit ng masaya. Congregation, nagpapaawit, masaya. Di ba? So, let us always choose to be happy. Pangalawa, letter H, heart for others. Di ba? Becoming conqueror in Christ, hindi lang piliin natin maging masaya, kundi magkaroon tayo ng puso sa iba. Okay? Verse 5, ang sabi dito, let your moderation be made known unto all men. The Lord is at hand. Consideration to others' condition. Di ba? Hindi na, bilang mananampalataya, hindi na dapat tayo nakasentro sa ating sarili. Diba? Self-entitlement, diba? Yung self-exaltation, diba? Pagbubuhat ng bangko, sariling bangko, kumbaga, matik na yun eh. Bahala na ang Panginoon na magbigay ng reward kung ano man yung reward na para sa atin. Basta tayo, maglingkod lang at tiyakin natin na yung mga tao, okay din tayo. Di ba? Sabi natin, basta ako naglilingkod ako sa Diyos, wala na akong pakialam sa ibang tao. Hindi. We always consider others. Di ba? Kung consider mo rin yan, dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, parehas kayo ng antas ng pananampalataya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mauunawaan niya yung mga madali mong nauunawaan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, magagawa niya yung mga nagagawa mo. Di ba? So, ibig sabihin, yung pananampalatayang meron siya, hindi ka level ng pananampalatayang meron ka. So, ibig sabihin, magkaroon po tayo ng consideration sa ibang tao. Marahil madali siyang matisod sa isang bagay na to, ngayon gagawin natin, wala akong pakialam kahit matisod dyan, basta sasabihin ko kung ano yung gusto kong sabihin. Tama naman yung gustong sabihin. Kaso, yung way ng pagsabi, na hindi kinonsider yung ibang tao, diba? Nakita natin, sa halip na palago natin yung isang kapatid, baka napalayo natin. Diba? So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng puso sa iba. Hindi na okay yung isang mananampalataya na nakasentro lang yung kanyang pananampalataya sa sarili lang. Diba? Hindi lang tayo na dapat naka-centered sa ating sarili, kundi dapat bilang mananampalataya, love God, di ba? Unang mamahal natin ang Diyos, and also love others. So, sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa iba, let us consider them. Malapit nang bumalik ang Panginoon, sabi dito ni Apostle Paul. So, magkakaroon pa ba tayo ng alitan? Magkakaroon pa ba tayo ng anong bagay-bagay? Sabi dito ni Apostle Paul sa verse 2, I beseech you just, and I beseech in Tyche, that they be of the same mind in the Lord. Diba? Na kung saan, hindi magiging matagumpay ang isang gawain kung iba-iba tayo ng kaisipan. So, mas maganda kung ikaw yung mas malakas, ikaw yung magparaya. Diba? Na kung saan ikaw yung umabot sa
kakayahan ng isang mananampalataya. So let us magkaroon tayo ng puso sa iba. Heart for others. Let your moderation be made unto all men. Lagi natin na pag-aaralan yan. In-example ng pastor nila about dun sa pagkain ng mga bagay na nakakatisod sa iba. Kunyari, may mga tao hindi kumakain ng dinuguan. Ikaw, ako, kumakain ako ng dinuguan. Kung alam natin na hindi siya kumakain nun at matitisod siya doon, edi wag ka na munang kumain ng dinuguan. Suluhin mo na lang sa bahay. Pagiging considerate yun. Di ba? Yung mga bagay na kung saan mas iniintindi natin yung iba, saka na yung sarili natin, okay na yon, di ba? Considerate. So, consideration to others' condition. So, magkaroon po tayo ng puso sa ibang tao. Hindi lang nakadepende sa sarili natin. Di ba? Ganun naman ang Panginoong Kristo na dapat tayo, ganun din, Christ-likeness. Hindi dapat tayo Christlessness. Na kung saan ang Panginoong Kristo, nung siya ay napako sa krus, di ba? Na kung saan nakita niya, pagtingin niya sa baba ng krus, andun yung mga self-righteous na tao, mga religious leader. Nakita niya, nandun yung mga senselessness ng mga mamamayan doon na kung ano yung sabihin ng leader nila, go lang sila, yun lang sila, di ba? Andun din yung mga short-sightedness ng mga Roman soldiers. Kita natin na kung saan yung mga bagay na yun, pati yung pagiging selfishness ng mga katabi niya sa cross. Kita natin yan, pero anong sabi niya ang Panginoong Kristo? Father, forgive them, for they know not what they do. So, kinonsider niya po, pwede niya naman, pambihira, itong mga to, ginawa ko nga to para sa inyo Di ba? Pero ang ginawa ng Panginoong Kristo, ipinanalangin niya sila sa kanyang Ama na patawarin itong mga taon to dahil hindi naman nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Di ba may mga ganong time na may mga tao hindi nila alam yung ginagawa nila. Kinakailangan nating ipaalam sa kanila in the same time with consideration. 'Di ba? Na merong puso. Hindi lang basta i-rebuke natin ng tahasan nang hindi natin kino-consider kung ano yung level ng kanilang pananampalataya. Baka mamaya baby pa lang pala yan sa pananampalataya tapos ni-rebuke mo ng wagas, 'di ba? Sagad-sagad na kung ganito, ganyan, hindi dapat ganito, hindi dapat gumagawa yan dahil hindi yan gawain ng isang Kristiyano. Pero kita natin, ikakakilala lang sa Panginoon. Di ba? So, ibig sabihin, consider natin yung bagay na yun. Na kung saan, unti-unti, di ba? Sa biyaya ng Panginoon, tayo din naman, nung tayo nagsisimula, hindi naman agad-agad na nakilala natin ng Panginoon, binago na agad yung buhay natin. Though, nabago na talaga yung buhay natin, pero yung mga maraming bagay sa buhay natin, unti-unti. 'Di ba? Minsan nga, taon, 2 taon, minsan dekada na yung mananampalataya, natututo pa lang din So, ibig sabihin, hindi lahat ng tao pare-parehas. Hindi lahat ng mananampalataya pare-parehas ng level ng pananampalataya. Hindi lahat ng mga mananampalataya malalakas. May mga mananampalataya na nagsisimula pa lang mag-grow. Baka mamaya, nahadlangan pa natin yung kanilang pag-grow. Dahil masyado tayong holier than thou art attitude. So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng puso sa iba, choose to be happy, heart for others, and also resorting in prayer. Na ang magiging bagay sa buhay natin sa dulo is panalangin. 'Di ba? Panalangin natin. Verse 6, sabi diyan, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ano man yung ating mga bagay-bagay na pinag-aalala, why worry while we can pray? Diba? Bakit tayo mag-aalala sa mga bagay-bagay na hindi natin kontrolado kung po pwede naman tayong manalangin? We have the prayer. 'Di ba? We have the Lord na makikinig sa atin. Sabi ko nga, salamat dahil nakilala natin ang Panginoon.
Salamat dahil tinanggap natin ang Panginoong Kristo bilang ating Panginoong tagapagligtas at tayo binilang niya sa kanyang mga anak. 'Di ba? Binigyan niya tayo ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Kasi lahat ng mga panalangin natin, alam niyo ba hindi lang tayo yung mga nagpe-pray, may mga ibang grupo nagpe-pray din, nagdadasal, lumuluhod pa, may hinahawakan pang kung ano-ano, 'di ba? Kung saan-saan nagpe-pray, lalapit sa kay ganito, ganyan, pupunta sa ibang lugar para magdasal, manalangin, 'di ba? Pero tanong, papakinggan ba sila ng Panginoon? 'Di ba? Tayo bilang anak ng Diyos, hindi lang niya tayo papakinggan, tutugunin niya pa yung ating mga panalangin ayon sa kanyang kalooban. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na pinag-aalala natin, lahat ng mga bagay na marahil inaasam din natin na naway mangyari, hindi na tayo para mag-worry o magkaroon ng anxious, kundi ipag-pray natin. 'Di ba? Napakalinaw diyan. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, na merong pagpapasalamat, 'di ba? Na merong pagpapasalamat, and let your request, lahat ng iyong mga requests, lahat ng iyong mga prayers, ipaalam natin. Bagamat alam na ng Diyos, pero gusto ng Panginoon magmula sa ating mga labi na kung saan ipanalangin natin. Okay? Resorting to prayer. Ano mang mga bagay na yan. So, becoming conqueror in Christ, choose to be happy. Piliin natin maging masaya. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Heart for others and resorting to prayer and sunod para talagang magtagumpay tayo at ma-conquer natin yung sarili natin o ano man. Karoon tayo ng inner peace. Di ba? Peace of God. Magkaroon tayo ng inner peace. Dahil sabi ni Apostle Paul dito, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Di ba? Mayaman ka nga, wala ka namang kapayapaan. Di ba? Napunta ka nga sa isang payapang lugar, yung pag-iisip mo naman, hindi payapa. Di ba? Nakahiga ka, hindi ka rin makatulog. Di ba? Napuntahan mo yung gusto mong puntahan, nabili mo yung gusto mong bilhin, ang dami mong pera sa bangko, sa bulsa, di ba? Dami mong ipon, pero wala ka namang kapayapaan. So, ibig sabihin, lahat ng yon walang kabuluhan kung wala rin naman tayong kapayapaan. So, sa buhay nating ito, sa Panginoon, magkaroon tayo ng peace of God. Iba po kasi yung may dalawang peace sa Bible eh. Una, peace with God. Yung peace with God, yun yung tayo pinatawad ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Kumbaga, naging okay tayo sa Panginoon, peace with God. Pero yung peace of God, yan yung sa puso natin. Like joy, na fruit of the Spirit, also yung peace. Na kung saan maraming bagay sa buhay natin hindi natin kontrolado. May bagyo, may lindol, may mga kidlat, may unos, may pagbaha, magulo yung bagay-bagay sa paligid natin, pero pwede kang maging payapa. Kala natin yung payapa, walang gera, walang pagproblema, kompleto, di ba? Ang tunay na kapayapaan po ay sa Panginoon. Di ba nga, minsan nakakwento ko, merong isang lalaki doon sa museum, tinignan niya yung isang picture doon, nakita niya yung picture, merong puno na nakahilig, pabagsak na, meron doong kidlat, may mga malakas na hangin, iipo-ipo, may mga bitak-bitak na lupa dahil sa lindol, 'di ba? Kumbaga disaster yung picture. Pero yung title ng painting is The Perfect Picture of Peace. Paano magkakaroon ng peace doon? Sa paligid niya sobrang disaster, ang gulo, paano magkakaroon ng peace doon? Then sabi nung
ah, nag-paint nun, tignan mo yung loob ng puno, di ba may butas? Tapos tinignan niya mabuti, meron doong ibon na humuhuni, sumisipol. So, ibig sabihin, sobrang payapa ng ibon sa loob. Sukdo lang, sobrang gulo ng paligid. Ine-exage lang natin na kung saan kahit maging sobrang gulo ng buhay o ano man yung nangyayari sa mundo o sa paligid natin, as long as we have the Lord in our heart, siya yung magbibigay ng kapayapaan. Having God's peace in the heart. Magkaroon tayo ng kapayapaan, ang sabi, and the peace of God which passeth all understanding. Diba? Papalawakin nito yung ating pangunawa kapag payapa yung puso natin. Mauunawaan natin lahat ng sitwasyon na, wait lang, diba? Kasi pag medyo na ano tayo, nararatel, minsan hindi na tayo makapag-isip ng dapat eh. Pero kung papayapain natin yung puso at isip natin, mas lalo makakapag-isip tayo na maayos. Hindi tayo basta-basta huhusga, hindi tayo basta-basta magde-decide, hindi tayo basta-basta gagawa ng isang aksyon na hindi natin pinag-isipan, kundi dahil meron tayong peace of God na passeth all understanding bago tayo mag-decide, di ba? Sarap kapag payapa yung puso mo. Dahil sabi dito, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So that is the peace of God. So wala man tayo ng mga bagay pero we have the inner peace. We become conqueror. We become success. We become victorious. So sa buhay natin ito. So masarap kapag payapa yung ating puso, 'di ba? Sa lahat ng bagay. So, yan ay pinapaunawa ng salita ng Diyos. And also, secure mindset. Not only inner peace, kundi secure mindset. Na talagang yung thinking natin, always positive. Di ba? Na kung saan laging nagpe-praise sa Panginoon. Di ba? Don't stop praising God. Thinking only positive and praiseworthy things. Sabi dito ni Apostle Paul sa mga taga-Philippians verse 8, sabi yan, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. In-illustrate ng Pastor Neil kahapon. Di ba? Ito sila, mga sundalo, napapaligiran na sila. Diba? Meron na, andyan na yung kalaban sa kanan, andyan na yung kalaban sa harap, sa likod. Di ba? Sa kaliwat kanan, andyan na sila. Di ba? Kung pwede mong isipin, natalo na tayo dito. Pambira, papaligiran na tayo. Pero alam mo yung thinking nung kanilang sabi niya, hindi na sila makakatakas kasi andito na sila. Kumbaga, kung magiging thinking mo, talo ka na agad kasi napaligiran ka. Mas ginawa niya, hindi na sila, andito na pala sila, hindi na natin para sila hanapin. Andito na. So, ibig sabihin, andito na yung chance nila para ubusin yung kalaban. So, kahit sobrang dihado ka na sa sitwasyon, pero meron ka pa rin mindset. Yun yung pagtuunan natin. I-highlight natin yung mas magaganda, yung kapuri-puri at positive. 'Di ba? Yung ito laging na-illustrate to dito na kung saan yung 12 spies na pinadala ni Moses doon para tiktikan yung lugar ng Canaan. Kasama si Joshua at saka si Caleb. Na kung saan nakita nila yung mga giants, nakita nila malaki kalaban. Pati naman si Caleb saka si Joshua nakita din naman nila. Siguro nagkaroon din ng takot sa puso nila. Pero mas sinecure nila yung mindset nila na itong lugar na ito, filled with milk and honey, ito yung ipinangakong lupa ng Panginoon. So, kahit pa may mga higante dyan, lilipunin ng Diyos yan. Diba? So, ibig sabihin, tuloy lang tayo sa ninanais ng Panginoon para sa gawain.
talagang may mga pagdadaanan tayo, pero mindset natin laging thinking only positive and praiseworthy things. Na kung saan laging ang laman ng isip natin, yung mindset natin, na kung saan isipin natin yung katotohanan, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, yung matuwid, di ba? Tama, malinis, di ba? Kaibig-ibig, good report, if there any virtue, if there any praise, think on these things. So bilang mananampalataya, magkaroon tayo ng secure mindset. Diba? Na talagang nakatuon sa gagawin ng Diyos. Nang meron takot sa Kanya, kaya kung boboto tayo na magiging leader natin, tiyakin natin ang talagang totoo sa paglilingkod. Tama. Diba? So, secure mindset. Inner peace, secure mindset, and last, letter T, teachable attitude. Pinreach ng ating Pastor Neil kahapon, diba? Na kung saan may iba't iba klase tayong attitude. So, kung paano natin i-apply sa buhay natin yung mga natutunan natin. Verse 9, sabi ni Apostle Paul, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me. Sabi ni Apostle Paul, do. Gawin mo. Diba? Gawin mo. And sabi niya pa dito, and the God of peace shall be with you always. Bilang isang mananampalataya, diba? Becoming a conqueror in Christ, hindi ka magtatagumpay kung feeling mo ikaw na yung pinakamagaling. Dahil pag ikaw na yung pinakamagaling, hindi ka na gagaling. Ikaw na yung pinakamagaling sa sarili mong pananaw. Diba? Hindi ka na matuturuan. Diba? So, ibig sabihin, pero ang katotohanan, marami tayong bagay na hindi pa alam. Ang katotohanan, marami pa tayong bagay na dapat matutunan. Ang katotohanan, katiting lamang yung nalalaman natin. Dami lang ng baso sa tubig, yung kaalaman natin. Compare sa pwede pa nating matutunan na sindami ng tubig sa dagat. So, tayo bilang mananampalataya, lagi dapat tayo magkaroon ng attitude na matuto pa. Diba? Teachable in attitude. Na tayo, lagi nating ilagay sa puso at isip natin na marami pang ituturo ang Diyos. Yung mga Bible school student, after gumraduate, alam niyo yung mindset nun, wala pang natututunan. Wala pang alam. Kasi ibig sabihin, may natutunan. Diba kasi pag first year ka pa lang, graduate ka ng basics, feeling mo, ang dami mo nang alam. Mga unang lesson, dami mo nang natutunan kasi from wala, tas biglang dami mong natutunan pa. Pakiramdam mo, halos lahat alam mo na. Diba? Second year, sabi niya, marami pa akong pwedeng matutunan. Third year, wala. Ang dami ko pang hindi alam. Fourth year, pagka-graduate, hindi ko pa alam lahat. So, ibig sabihin, bilang mananampalataya, magkaroon tayo ng attitude na handang matuto. Sabi nga ni Pastor Will, even the pastor need pastor. Tayo, kailangan po natin ng pastor. Diba? Kailangan natin ng mag-aalaga sa atin, magtuturo sa atin, at hayaan natin na tayo ay turuan. Huwag tayong magmalaki na tila baga alam na natin lahat. Dahil sa lahat ng pagkakataon, kinakailangan natin ng tagapagturo. Diba? Na kung saan magkaroon tayo ng teachable attitude. Hindi ka na matututo kung hindi ka magiging teachable. Diba? Walang magiging magaling kung hindi ka magiging teachable. So, yung attitude natin, always adjust natin yung attitude natin. Lagi nating ilapat yung attitude natin sa character ng ating Panginoong Kristo bilang mananampalataya. Pwede kang umattitude, pwede mong gawin kung ano at isipin yung gusto mong gawin. Diba?
Pero ang katotohanan, marami pa tayong dapat matutunan. Marami pa dapat tayong dapat alamin pa sa buhay natin. Si Solomon, pinakamatalinong hari, talagang siniyasat niya yung buhay ng isang tao. Siniyasat niya yan. At hindi niya sinaliksik o sinearch through Google, kasi wala namang Google noon, o through encyclopedia, kundi sinearch niya yun sa pamamagitan ng kanyang sariling paglalakbay. Diba? Kita natin yung ano naging buhay niya at anong naging lundo. Lahat ng bagay na natutunan ni Solomon sa buhay, walang kabuluhan. So, ibig sabihin, yung buhay na ito, walang kabuluhan. Kahit kung hindi tayo magiging teachable, at yung attitude natin ay talagang pangangatawan na natin, walang mangyayari sa buhay natin. Di ba? So, ibig sabihin, sabi ni Apostle Paul, those things which ye have both learned. Yung mga natutunan mo, di ba? Yung mga narinig mo, nakita mo, yung mga bagay na yan, tinanggap mo, gawin mo. So, in that way, lahat ng mga natututunan natin, magagawa natin sa gawain. Always seek to learn. Diba? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, not but I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. In everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. The victory of a person is not measured in the result of his deeds and achievements. Di natin yan makikita dyan sa mga bagay na yan. But in his characters formed by Holy Spirit and patterned the likeness of our Lord Jesus Christ. So, salamat po sa bawat pinapakita ng Panginoon sa buhay nating ito. Na tayo, dapat piliin natin maging masaya, choose to be happy, magkaroon tayo ng puso sa iba, heart for others, and also resorting for prayer. Karoon po tayo ng inner peace, a secure mindset, and a teachable attitude. Pinagpala po tayo sa ating devotion this morning. Ayan, good morning po sa kasama po natin ngayon. Morning po, Pastor Neil. Ayan, good morning sa bawat isa. And Ate Lisa, good morning po. Nanay Normita, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. At kung meron po kayong mga prayers po, type nyo lamang po sa ating comment para po may pag-pray po natin. May isama po natin sa prayer. Good morning, Sister Cherry. Good morning po, Ma'am Annalisa Lacuna. Ayan, good morning po sa ating lahat. Kuya Panchot, magandang umaga. Ma'am Gail Arcon, good morning po, Ma'am Gail. Ma'am Lynn, magandang umaga po, Ma'am Lynn Mansale. Ma'am Annie Jean Molato. Ayan, magandang umaga po, Nanay Ninita. And also, Elena Regilla. Tayo'y manalangin. Diyos na dakilat mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, tunay po, maraming salamat po sa inyo pong pagpapala, sa inyong pangungusap, o Panginoon, sa inyong patuloy na pagkilos at paggawa sa aming buhay, Panginoon,
tunay po sa inyo po lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po sa inyong patuloy na pagtuturo sa amin sa probisyon ng inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayong umagang ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo at kami pong itinata sa inyo sa panalangin, Panginoon, ang bawat panalangin ito, o dakilang Diyos. Amin pong idinadalangin, Panginoon, ang Mami Hubing Pascual, o dakilang Diyos, ang inyong kagalingan, Nanay Elvie Redondo and Tatay Tino, o dakilang Diyos, and also kay Tatay Jaime de la Cruz, Panginoon. Nadalangin din po namin ang Pastor Lou and Ma'am Zeni Espinol, Panginoon. Maging ang Ma'am Marlet Barredo, o dakilang Diyos. O Panginoon, namin pong nataas sa inyo sa panalangin ang mga prayers po ng Ma'am Santa Groyon, o dakilang Diyos. Amin po siyang itinataas sa inyo sa panalangin ang kanyang kalusugan, ang kanyang katawan. Patuloy niyo pong pagpapala kay Ma'am Santa. And also yung pagpunta nila sa Denmark, Panginoon, next month, o dakilang Diyos, ay amin pong tinataas sa inyo sa panalangin, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, ang normal and safe delivery po, safe pregnancy po ng Sister Naya, o dakilang Diyos. And also, ngayon din po kay Cyrus, ang inyo pong kalooban sa kanyang buhay at ang inyo pong plano po kanyang buhay, o dakilang Diyos. Gabayan niyo po sila, Panginoon, at laging papatnubayan maging ang kanilang mga kalusugan, o dakilang Diyos. Gayon din po, Panginoon, nataas din po namin sa panalangin si Arsenio Mendoza, Panginoon. Junjun, o Panginoon, na magte-take po ng nursing board exam ngayon, Panginoon. Kami po siyang dinadalangin sa inyo, o Panginoon, maging ang inyo pong patnubay, wisdom sa kanya, Panginoon. And also, Panginoon, lahat ng mga nireview niya, Panginoon, at nawa po, pumasok po sa exam, o dakilang Diyos. Gabayan niyo po si Arsenio, Panginoon. Kaya din po, amin pong itinataas sa inyo sa prayer, o dakilang Diyos, ang Ma'am Elsa Bonzo, Panginoon, o dakilang Diyos, ang patuloy na wisdom, pagkaloob niyo po sa kanya, Panginoon, gayon din po sa mga decision makings, o Panginoon, at sa kanyang kalusugan, Panginoon, patuloy niyo pong pagkilos kay Ma'am Elsa, and also gayon din po, Panginoon, sa kanyang mga anak, Panginoon, si Tessa, si Karina, si Nicoleta, Panginoon, ang inyo pong kalooban sa kanilang buhay, Panginoon, ang kanilang kalusugan, at gayon din po, Panginoon, ang inyo pong patuloy na pag-iingat sa kanila, Panginoon. O dakilang Diyos, amin pong patuloy na inilalapit sa inyo ang Ma'am Dang Soriano, Panginoon. O dakilang Diyos, hawakan yung patuloy ang kanyang kalusugan, ang kanyang buong family, o dakilang Diyos. Patnubayan niyo rin po, Panginoon, ang kanyang mother, kanyang mga anak, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, si Naya, ayan po itinataas sa inyo sa panalangin na huwag po tumaas ang kanyang blood pressure, Panginoon, at nawa po yung maging normal po. And also yung condition po ng kanyang baby, Panginoon. O dakilang Diyos, amin din pong idinadalangin sa inyo. Patuloy, Panginoon, ang Ate Imelda, maging ang Ate Malu Magat, Panginoon. O dakilang Diyos, patnubayan niyo silang palagi, Panginoon. And also, gayon din po ang Ma'am Gail Alarcon, ng kanyang kalusugan, and also yung kanyang husband, Panginoon, namin pong itinataas sa inyo sa panalangin, Panginoon. At gayon din po yung kanyang anak, si Ann, na ngayon po ay may lagnat, o dakilang Diyos, maging yung pupo ng Ma'am Gail, na si Jaja, Panginoon, sa kanyang allergy. Amin pong idinadalangin sa inyo, o dakilang Diyos. Patnubayan niyo rin po, Panginoon, ang Ma'am Gina Lazareto Mabalot, o dakilang Diyos, na nawa po'y gumaling na po yung kanyang paa, at matapos na po yung surgery, Panginoon, at maging matagumpay po ito, Panginoon. Palakasin niyo po yung mga binti
ng Ma'am Gina, o dakilang Diyos, at nawa po'y makalakad na po siya ng maayos, Panginoon. Nadalangin din po namin, o dakilang Diyos, ang Sir Saldi Lazareto, Panginoon. Dakilang Diyos, hawakan niyo po ang kanyang katawan, ang inyong patuloy na pagpapagaling sa kanya, o dakilang Diyos. Gabayan niyo po siya, o dakilang Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang mga prayers po ng Mama Ay, ng Marlene Shop, no, Panginoon, para sa kanyang mga kasama sa pagtuturo, co-teachers, and also wisdom and strength na sa pagpe-prepare po ng mga teachers for the election next week, Panginoon. Amin pong idinadalangin sa inyo, Panginoon. Ayun din po, Panginoon, dinadalangin din po namin ang father po ni Karina, Panginoon, na ngayon po ay may sakit, Panginoon. Kayo po ang magpagaling sa kanya, o dakilang Diyos. Tinataas din po namin sa panalangin, o Panginoon, ang Zapata family, Panginoon. Maging ang kalusugan po ng Kuya Panchot, Panginoon, mabalis na kagalingan, pagkaloob niyo po, o dakilang Diyos. At gayon din po, Panginoon, ang Kuya JJ, Kuya Chebong, Panginoon. And also, ang kalusugan din po ng Ate Percy Zapata, Panginoon. Maging yung mga pag-aasikaso pa po, o dakilang Diyos. Panginoon, dinadalangin din po namin patuloy ang gawain po sa lugar po ng Antique, ang Pastor Gerald, ang Ma'am Jenny, maging ang ongoing DBBS, Panginoon, sa MIBM Olok, Lawaan, Panginoon, na gawin niyo pong matagumpay, Panginoon. Nawa po ang mga natuturuang bata, mga kapatid na naabot, Panginoon, ay maging matapat po sa inyong gawain, Panginoon, o dakilang Diyos. Patnubayan niyo po ang gawain po sa Lawaan, o dakilang Diyos, maging ang mga kapastoran sa lugar ng Antique, Panginoon, ay aming pong tinataas sa inyo sa prayers, Panginoon. Ngayon din po ang kalusugan po ng Nanay Salvacion Vargas, Panginoon. Lagi niyo po siyang hahawakan, Panginoon, ang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan, and also gayon din po ang Nanay Tuding Severino, Panginoon. Salamat po dahil nakasama po namin siya kahapon sa worship service, Panginoon. Gayon din naman, dalangin namin ang inyong pong pag-iingat sa kanya, maging sa pagbalik niya sa lugar po ng Macau, Panginoon. Gayon din po ang kanyang kalusugan, Panginoon, itinataas po namin sa panalangin. Gayon din po ang mga prayers niya para sa kanyang mga apo, mga anak, Panginoon, ang kanilang mga loved ones, Panginoon, ng Nanay Tuding, o dakilang Diyos, na lagi niyo pong papatnubayan ang kanilang kalusugan, ang kanilang spiritual growth, and also ang inyong pong patuloy na pagkilos sa kanilang buhay, Panginoon. Also, dinadalangin din po namin, Panginoon, si Mark at saka si Joanne Feliciano, Panginoon, financial provision, at nawa po'y makahanap na po ng maayos na bahay at makapag-church na po ulit, o Panginoon. Patnubayan niyo po, Panginoon, sila, o dakilang Diyos. Kayo po ang kumilos sa kanilang buhay, at maging kay Mami Malulaw, Panginoon, namin pong idinadalangin ang kanyang kalusugan, Panginoon, and also ang family po ng Mami Malulaw at ang kanyang business, Panginoon. Kami pong itinataas sa inyo sa panalangin, o dakilang Diyos. Ang Ma'am Baby Villamiel, Panginoon, dalangin namin ang kanyang kalusugan. Hawakan niyo siyang palagi, Panginoon, ang kanyang mga heart's desire, prayers para sa kanyang mga apo, mga anak, Panginoon. Lagi niyo silang papatnubayan, o dakilang Diyos. Kaya din po, Panginoon, ang Ma'am Baby Abestus, Panginoon, yung kanyang kalusugan, o dakilang Diyos. Maging ang kalusugan po ng Mami Klo, kalusugan po ng Mami Sue, Panginoon, amin pong idinadalangin po sa inyo, o dakilang Diyos. Patnubayan niyo po ang bawat isa, maging ang Sir Joseph Lingat, Panginoon, ang kanyang pamilya, o Panginoon, maging ang kalusugan po ng Sir Joseph, Panginoon, lagi niyo pong hawakan, o dakilang Diyos, maging ang Sir Domingo Sibong, Panginoon, at ang kanyang buong family. Ay amin pong itinataas sa inyo sa panalangin,
O Panginoon. Gabayan niyo pong palagi, Panginoon, maging ang Teacher Mel, ang Daddy Ramon, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pagmiministeryo. Kaya kami pong idinadalangin sa inyo. Gamitin niyo po silang palagi, Panginoon, at gabayan, Panginoon. Maging ang kanilang mga anak, Panginoon, ang Espanyola family, kami po itinataas sa inyo sa panalangin, maging si Christine Samson, Panginoon, o dakilang Diyos. Maraming salamat po. O Panginoon, gayon din po ang Kuya Efren, ang ating Neng Inocencio, Panginoon, ang pagpapagaling niyo po sa kanila ay ng patuloy na provision, comfort sa Santos family, Panginoon. O dakilang Diyos, hawakan niyo pong palagi ang kalusugan ng Kuya Nick, Panginoon, ng Kuya Nori, o dakilang Diyos. Maging ang Nanay Nene, Mercalessia family, tinataas namin sa panalangin, Panginoon, ang kalusugan din po ng Ma'am Su, lagi niyo po siyang samahan, yakapin, o dakilang Diyos, ang panawagan niyo po para po kay Pastor Jabez sa gawain po sa lugar ng London, Panginoon. Ang pamilya po ng Sir Nathan, maging si Ma'am Jana, o dakilang Diyos, maraming salamat po sa panibagong taon ng Kuya Ed, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa kanya. Dalangin po namin ang kanyang kalusugan, ang Ate Malu Pacheco, Panginoon, o dakilang Diyos. Ang patuloy niyo pong pagkilos sa Pacheco family, kay Nico, Panginoon, o dakilang Diyos. Gabayan niyo rin pong palagi, o dakilang Diyos, si Sir Teodoro Feliciano, ang inyong pong pagpapagaling sa kanila, Panginoon, ang kalusugan din po ng Preacher Nelson Trinidad, Panginoon, maging si Nanay Leonida Dairit, Panginoon, ang kanyang pagdadialysis. O dakilang Diyos, hawakan niyo rin po ang kalusugan din po ni Dan Aspa, ni RJ Wahing, maging ang Kuya Russell Castillo sa kanilang diabetes, Panginoon, pagalingin niyo po sila sa bagay na to, i-provide niyo po yung kanilang mga needs, o Panginoon, maging kay Sir Vic Ontuca, Panginoon. Amin din po itinataas sa inyo sa panalangin ang Nanay Faye Carpio, Panginoon, ang kanyang kalusugan, o dakilang Diyos, maging si Lala, Panginoon, si Lala Bautista, Panginoon, o dakilang Diyos, ay amin pong idinadalangin sa inyo. Ang complete recovery po ng Ate Aida Amican, o dakilang Diyos, maging ang kalusugan din po ng Nanay Tess, Panginoon, and also si Ma'am Yoli Jacinto, Panginoon. Tinataas namin sa inyo sa panalangin, Panginoon, maging ang kanyang pamilya, ang kalusugan. Ang Ma'am Maribel Malyari, Panginoon, wisdom, Panginoon, sa pag-handle ng business, o dakilang Diyos, and also gayon din po ang buong Malyari Medrano family. Amin po idinadalangin sa inyo. Si Raisa Monsalet at ang kanyang pamilya, ang kanilang heart's desires, Panginoon, gayon din po ang Sir Errol, ang Ma'am Ella Alday, Panginoon, sa kanilang mga heart's desire, Panginoon. Gabayan niyo silang palagi at ingatan, o dakilang Diyos, maging ang kalusugan po ng Mami Aida, o Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang Tito Happy Rivera sa lugar po ng Cavite, yung kanyang pagmiministeryo doon, to win and to mentor young people for the Lord, o dakilang Diyos. Lagi niyo pong gabayan ang Tito Happy, Panginoon, at also gayon din po, Panginoon, nataas namin na sa panalangin, Panginoon, ang healthy pregnancy po ni Alisa Itay, ni Sister Kian Mercalessia, gayon din po ang Ate Joan Passion, si Naya, Panginoon, maging si Ate Alma Dakutanan, Panginoon. Panginoon, namin din pong itinataas sa inyo sa panalangin ng aming mahal na Bishop Fernando de Vega, Panginoon, ang kanyang mga speaking engagements, Panginoon, ang kanyang kalusugan, mga pagbiyahe, Panginoon, ingatan niyo pong palagi si Bishop, Panginoon, and also, Panginoon, ang kanyang pangunguna sa MIBFC, Panginoon, sa mga kapastoran, and also gayon din po ang kanyang buong family. Amin pong itinataas sa inyo sa panalangin, Panginoon, ang Ma'am Maris, si SM, Panginoon, at ang buong sambahayan po ng Bishop Fernando de Vega, Panginoon. O dakilang Diyos, amin din pong idinadalangin sa inyo ang kalusugan po ng Ma'am Sharin Alig, Panginoon, lagi niyo po siyang hawakan at samahan. Panginoon, si Sir Russell Josiah Covarrubias, ang anak po ng Pastor Russell, Panginoon, healing sa lower leg na naaksidente.
sa paglalaro po ng badminton, Panginoon. And also, gayon din po si Jeric Cram, Panginoon, undergoing po medication niya for 6 months dahil po sa bad cholesterol, Panginoon, hawakan niyo po yung kanyang katawan, Panginoon. O dakilang Diyos, maging ang complete recovery po ng Tatay George. O dakilang Diyos, ang inyo pong patuloy na pagpapagaling kay Ate Beth Samson, maging kay Julian Texon, o Panginoon, kay Lani Nicolas, o Panginoon, maging kay Melvin Dendam, Panginoon. O dakilang Diyos, amin din pong tinataas sa inyo sa panalangin, ang patuloy niyo pong pagkilos kay Mami Celia Gatdula, sa mga prayers sa mga documents na kanyang pinaprocess para sa kanyang US visa, and also comfort, maging ang kanyang kalusugan. Gayon din po ang Tita Dory Santos. Amin pong itinataas sa inyo sa panalangin ang kanyang kalusugan. Dinadalangin din po namin ang province of Abra sa political situation doon, o dakilang Diyos. Panginoon, gawin niyo pong payapa, Panginoon, ang magiging eleksyon, o dakilang Diyos, maging mga pangangampanya. O Panginoon, gayon din po sa lugar na ito, sa bayang ito ng Marikina, Panginoon, yung political situation dito, Panginoon. Maging gayon din po, Panginoon, sa lahat ng aming mga bayan, Panginoon. Nataas po namin na magtayo po kayo, maglagay po kayo ng mga leader na meron takot sa Diyos, Panginoon. Namin po itinataas sa inyo ang buong bansang Pilipinas. O Panginoon, inadalangin din po namin si Sister Nika Hernandez sa kanyang grad school application. Panginoon, maging ang gawain po sa lugar po ng Malabon, ng church building construction, Panginoon, amin pong idinadalangin sa inyo, dakilang Diyos. And also, Panginoon, ang bawat member po ng MIBC Marikina, Panginoon, praying for the preparation of our faith promise and the culmination of it, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat mananampalataya, i-provide niyo po yung aming mga pangangailangan, o dakilang Diyos. Tunay po, wala po kaming ibibigay na hindi rin po galing sa inyo, Panginoon. Kaya ang panalangin namin ay gawin niyo po aming daluyan ng inyong pagpapala, o dakilang Diyos. Yan din po, dinadalangin po namin ang aming mga preachers and deacons, Panginoon, ang preacher Manny Nicolas, ang preacher Nelson Trinidad, Panginoon, preacher Renato Orhino. Ay po itinataas sa inyo sa panalangin. Maging ang preacher Anselmo Marin, preacher Mitch, Panginoon, salamat po sa pag-iingat niyo po sa kanya sa lugar ng Cagayan, Panginoon. O dakilang Diyos, dinadalangin din po namin ang preacher Mendring, ang preacher Gary. Salamat po dahil nakarating na po ang preacher June Shapno sa Pinas. Maraming salamat po sa aming mga preachers, sa mga deacons, Panginoon, ang Deacon Joseph, Deacon Kent, Deacon Alan, Deacon George, Panginoon, gayon din po ang Deacon Nardo, Deacon JB, maging ang Deacon James, Deacon Boyet, Panginoon, o dakilang Diyos. Amin po itinataas sa inyo sa panalangin ang aming mga preachers and deacons, Panginoon, at ang kanilang pamilya, respectively. Dinadalangin namin na patuloy niyo pong gamitin sa inyong gawain, sa inyong ubasan, kabalikat po ng aming pastor sa pangunguna sa gawain sa church, o dakilang Diyos. Lagi niyo po silang pagpalain at puspusin ang banal na Espiritu, Panginoon. Gayon din po ang Tibing Rain Severino, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Amin po itinataas sa inyo sa prayer, Panginoon, maging Mami Cory Semanes. Panginoon, salamat po sa inyong patuloy na patnubay, Panginoon, ng Almirol family, Panginoon. Hawakan niyo po at samahan, Panginoon, ang kanilang buong pamilya, o dakilang Diyos, at maging ang aming panalangin sa church na ito ay may busy Marikina, maging ang mga gawain, worship service, gospel hour, prayer meeting, Panginoon. Dalhin niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak upang manalangin, o dakilang Diyos. Maraming salamat po dahil po ang inyong anak na si Sister Luisa ay nakabalik na po ng maayos at ligtas, payapa, o dakilang Diyos, from Hong Kong. O dakilang Diyos, amin pong dinadalangin sa inyo, Panginoon. Hawakan niyo po, Panginoon, ang katawan po ni
ni Cindy Sardenya, Panginoon, namin po siyang itinataas sa inyo sa panalangin, Panginoon. Gumawa po kayo ng miracle sa kanyang buhay. Tunay po, almost 1 month na po siyang in coma, Panginoon. Dalangin namin ang inyo pong pagkilos sa kanyang kalusugan. O dakilang Diyos, Panginoon, pagalingin niyo po siya. Patnubayan niyo rin po ang aming school, ang Blessed Hope Christian Academy, Panginoon. Kami po itinataas sa inyo sa panalangin, Panginoon, ang preparation for the next school year, Panginoon, maging ang mga constructions, Panginoon, mga isasagawa, mga gagawin po, Panginoon. Amin po dinadalang po ito sa inyo, Panginoon. Provision patuloy, maging ang puso po sa gawain ng bawat kamanggagawa, kaguruan, Panginoon. Salamat po sa aming Pastor Neil, Sir Joseph, Ma'am Sue, sa pangunguna, o dakilang Diyos. At gayon din po, Panginoon, ang MIBC for Kids, Panginoon, sa pag-prepare for the next lessons. Panginoon, salamat po sa buhay po ng Ma'am Wena, Ma'am Ai, ang bawat volunteer teachers, Panginoon. Ang voice, Panginoon, ang amen, Panginoon. Nawa po next school year ay makapagturo na po ulit, o dakilang Diyos, ng values sa mga public schools, Panginoon, ang aming mga volunteer teachers, o dakilang Diyos. Ngayon din po, dinadalangin namin ang gawain, ang music ministry, ang choir, ang praise team, ang junior choir, at ang aming mga instrumentalist, mga manunugtog, Panginoon. Gayon din po ang aming mga logistics, Panginoon, mga ginagamit nyo upang mas lalo pa pong mapaganda, mas ayos ang aming pananambahan sa inyo, Panginoon. Ang aming mga speaker, computer, Panginoon, at ang mga connection live, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa buhay po ng aming mahal na pastor na patuloy niyo pong ginagamit sa gawain. Ang aming Pastor Neil, o dakilang Diyos. Patuloy na wisdom, prayers po namin. Gabayan niyo siyang palagi, Panginoon, pangunahan, samahan sa pangunguna sa church, o dakilang Diyos, o pagmiministeryo. Gayun din po ang kanyang buong family, si Ma'am Jack, si Isaac. Salamat po sa panibagong taon. Binikalog niyo ko po kay David, o dakilang Diyos. Maraming salamat po. Dalangin po namin na patuloy niyo pong i-provide yung kanilang mga pangailangan at ang kanilang kalusugan, o dakilang Diyos. Samahan niyo pong palagi ang aming mahal na pastor sa kanyang mga vision and mission, Panginoon, para sa church at para sa ikalalawak pa po ng inyong gawain at mga maabot pa po, o dakilang Diyos. Gabayan niyo siyang palagi, Panginoon, ang kanyang kalusugan, o Panginoon. Gayon din po sa lahat ng ministeryo na inyo pong inihatang sa kanyang balikat. O Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng aming mahal na pastor na patuloy niyo pong ginagamit. Gayon din po, Panginoon, ang aming preparation for the 21st ABFC conference, Panginoon, sa darating na July, Panginoon. Dinadalangin po namin ang mga kapastoran ng MIBFC, ang aming mahal na bishop, Ma'am Risa, sa pagpe-prepare, o dakilang Diyos. Maging ang aming mga kapatid, Panginoon, at ang partners, Panginoon, sa lugar po ng Amerika, ang Pastor Tim, ang kanyang kalusugan, Pastor John Archie, Panginoon. O dakilang Diyos, lagi niyo po kami samahan, Panginoon, maging gawain. Ito, Panginoon, ang word and a prayer, tunay po, lahat po ay sa inyong kaluwalhatian. Kayo lamang po ang maitaas sa gawain ito. Maraming salamat po sa mga ginagamit nyo sa gawain ito. Ang Pastor Neil, ang Deacon Joseph, Deacon Ken, Pastor Jabez. Tunay po, Panginoon, maraming salamat at sa bawat isa na nakakasama namin sa gawain ito, sa pag-aaral ng inyong salita, pagbubulay-bulay, maging sa pananalangin. Dalangin namin na mas lalo pong maging kagamit-gamit sa kanilang churches at mga kapastoran, Panginoon. Tunay po sa inyo po lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Uli po, ito po ang aming panalangin ng may buong pasasalamat at pananampalataya.
sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And Amen. Ayan, maraming salamat po sa bawat isa na nakasama po natin sa umagang ito, sa pag-aaral ng kanyang salita at pananalangin. Thank you so much po. Ayan, good morning po Ma'am Dang Soriano, Ate Percy, ayan, Sir Domingo, Sir Joseph, Ate Salvacion, Sir Errol, good morning po sa inyo. Ayan, Ate Liza, good morning po. Teacher Mel, good morning. Daddy Ramon, Ma'am Santa, good morning po. Preacher Anselmo, maraming salamat po. Ayan, at sa lahat ng mga kasama po natin sa umagang ito, thank you so much po. Ingat po tayong palagi. Preacher Mitch, and God bless po sa bawat isa.